Okay, good evening everyone. Magandang gabi sa inyong lahat. Today is May 18, 2024, 8 p.m. Manila time, 9 p.m. Tokyo time. Welcome to our Saturday evening service. Can I request June to open up with a prayer? Magandang gabi po lahat. Okay. At tayo po lumuhod, damay ng pasensya ng Panginoon. Lord God, thank you po sa gabing ito at pinagsama-sama niyo kami para sa ramang kaganang pinag-ito. Lord, maraming salamat po sa blessings na ito nagkaloob sa amin sa isang buong araw na ito. Humingi po kami ng mga nakapatawaran sa mga aming nagawang kasalanan. Panginoon, guide niyo pa po kami at ligtas sa mga darating ng pagsubok. Lamang po napapasalamat po sa pangalan ng Yesus Cristo. Amen. Amen. Okay, thank you so much, June, for the prayer. And today we're going to talk about the motivation and process of the fall. Kung ano ba yung naging motivation at kung ano yung proseso ng pagkakasala ng tao. So in order to understand the motivation and process of the fall, we need first to understand what is our relationship with the angels. Ano yung relasyon ng tao at ng mga anghel? At what is their mission that was given by God? In the Bible, in the beginning, God created first the angels. To what position? According to the divine principle, or in the Bible as well, angels were retainer, servants, ministering spirits. Let's see in the Hebrew 1:14, it says, "Are they not all ministering spirits sent forth to serve for the sake of those who are to obtain salvation?" So God gave them the task or the position as ministering spirits. And also in Revelation 22:9, it says here, "But he said to me, you must not do that. I am a fellow servant." So God, or the angels, were the servant of God. Magiging katulong niya sa paglalang ng lahat ng creation, including man. So this is the very purpose of the angels to God. And after the creation of angels, and on the last 6 days, on the 6 days, and after the creation of the angels or the angelic realm, on the 6th day, God created human beings, specifically Adam and Eve, as what? As his own children, and gave them the dominion over the creation, including to rule the angelic realm or to rule the angels. So this is the order of the creation. Ito yung hierarchy, no, sa kingdom or sa sovereignty ni God, sa pamamahala niya sa creation. Now we're going to the process and motivation of the fall. As we mentioned before, God created first the angels, no, or the angelic realm, including Lucifer as one of the archangel, okay, in the angelic realm. And again, according to the Bible, their position or their responsibility is to become the retainer, servants, ministering spirits of God. And of course, at that time, God gave them love, or they received, the angels received God from love from God. And because of their position as retainer, servants, ministering spirit, we could give them the percentage of love like 50%. For their relationship is master and servant. Okay? Remember, their position is retainer, servants, and ministering spirits. And eventually, God created Adam and Eve as his own children. And of course, he will love Adam and Eve more than
the servants, or more than the angels. And as God's children, they receive 100% love from their parents, God. And this is why, after the creation of Adam and Eve as God's children, Lucifer felt a lessening of love. No? Ang feeling ni Lucifer, parang nagkulang yata ang pagmamahal na na-receive nila kay God. Kaya lang, hindi nila inisip na it is right, na ang anak, who is Adam and Eve at that time, to receive more than love than them, because they are God's children. The position is different. The position is the one who will tell you how much love you will receive to the subject. Okay? So, and because of this feeling of lessening of love, it develops into jealousy and it becomes envy. And this is why Lucifer went to Adam and Eve, thinking that through receiving love through Adam and Eve, by tempting them, it somehow will add to the feeling ng lessening of love kay Lucifer. Okay. So this is the process and motivation of the fall in general. Next, we are going to the in-depth explanation of the motivation and process of the fall. Okay. Dito titingnan natin kung ano yung pangyayari, na nagbigay daan para sa pagkakasala ng tao. Mas malalim na pagtanaw. God, as we mentioned again earlier, created first the angels, including Lucifer, Archangel Lucifer, as what? As retainer, servants, ministering spirits of God, na makakatuwang niya sa paglalang sa lahat ng creation, and as well to Adam and Eve as God's children. Of course, after that, God created Adam and Eve on the last day of the creation. And God treated them as his own children. And after that, as time goes by, when Adam and Eve in the adolescent period, Eve as a woman, and as designed by God, Eve felt seeking of attention. And that is normal for especially adolescent women na mag-seek ng attention, because there is a purpose for that. That's why God designed a woman as a seeker of attention. And later we will talk about that. So that feeling of seeking of attention led Eve to go to Adam, to seek attention from Adam. But at that time, Adam is also an adolescent age. And as we know, an adolescent man is very carefree. That is also designed ng God sa isang lalaki na adolescent. Carefree, walang iniisip, he just want adventure, sarili lang niya iniisip. Wala siyang almost pakialam sa iba. And because of that attitude of Adam, Eve was frustrated, and Eve went to Lucifer to seek for attention. And as times goes by, that relationship with Lucifer developed into a love relationship. And that led the spiritual fall. And after that, Eve feeling guilty because she alam niya na hindi si Lucifer ang partner na supposed to be para sa kanya. Eve understood that Adam will be her partner, given by God. So that's why Eve went to Adam to correct that mistake. And that relationship also, as times went by, it develops into a love relationship outside God's blessing. And that fade away for the physical fall of man. Without God's blessing, because still they are not yet in a proper time to receive God's blessing into marriage. And after that,
the disconnection of love were done on their relationship with God. Okay? So this is the fall of man. Okay? Yung motivation and process of the fall of man. But next, we are going to talk about how Cain killed Abel. After Adam and Eve were thrown out from Garden of Eden, they led a life, a family life, and they bore sons, two sons, Cain and Abel. So Cain and Abel, Cain is the eldest, and Abel is the second son, second to Cain. Cain developed jealousy, to Abel because he thought that Abel favored by God and as well favored by their parents, Adam and Eve. And it is in the Bible, that God favored Abel. And this jealousy went by and became envy. And that lead Cain to kill Abel. So the question is, how this happened? Is there a failure of responsibility here? Yes. I said it can be prevented. If Eve, who is the mother of both Cain and Abel, went in the midst of them and pacify the situation, kung papagitna siya at magbibigay siya ng guidance and ipapacify niya yung sitwasyon, yung envy or yung jealousy ni Cain to Abel, it will be prevented. Cain would never kill Abel. But Eve never do that. That's why it happened and Cain killed Abel. And this is the first murder in history. So it's so sad, that this happened. And that's why people in our time today are bearing the consequences of this fall. And now we're going, there is a question here, why women seeks more attention than men, Like I mentioned in the last slides, na it is normal, for a woman in adolescent, especially in adolescent age, that to seek attention, it was designed by God for a woman like that. Why? In the family, there is father and mother and the children, okay? Mother is actually the one who initiate the love in the family, putting the relationship of father and children into a close relationship. And the mother, as the center of love, she is the one who will make the flow of love in the family smooth. Siya ang magpapaikot ng pagmamahalan sa pamilya. Siya ang magbibigay o mag-i-initiate ng pagmamahalan continuously flowing in the family. That is the role of the mother, in the family. What I mean is, I'm not diminishing, the role of the father in the family. The role has a different role. The father has a different role. May iba siyang role sa pamilya, who is the provider, the giver of security, and the authority in the family. But if we talk of love, pag-usapan natin yung pagmamahalan, ang ina ang may role na yan as the center of love. She's the one responsible to make the love in the family flows, around the family. She's the one responsible to make a strong relationship between the father and the children. So yan ang napakahalagang role ng nanay pag ang pinag-usapan ay pagmamahalan sa pamilya. Kaya ang nanay ay before even becoming a mother, she seeks more attention than man because she will do that. She will need that. Kailangan yan pagdating ng panahon na siya ay nanay na, kakailanganin niya ng pundasyon sapagkat siya ang magiging sentro ng pagmamahal sa pamilya. So yung kanyang paghahanap ng atensyon even before becoming a mother is a foundation for her
na mag-develop yung kanyang heart so that she will be ready when she become a mother. She will be ready to stand on that responsibility as the center of love in the family. Okay, I hope you understand this. Okay, so let's continue. Our next is the consequences of the fall. Ano ba yung naging kabayaran ng pagkakasala? Yung consequences of the fall, no? When the spirit and body of a person, di ba? Natandaan niyo yung first blessing, ano? When our mind and body become centered on God, we become ideal human being. Ito naman yung magiging kabaliktaran. The spirit body of a person centering on Satan, ano? They bound themselves in blood ties with Lucifer. So, ibig sabihin, after the fall, ang ating spirit, ang ating body, nagkaroon ng binding kay Lucifer o kay Satan. No? We become Satan's children. And Adam and Eve, while they were still immature, consequently, this world has come under Satan's sovereignty. So dahil nagkasala si Adan at si Eva, ang namumuno na ngayon sa ating mundo ay si Satanas. So ito yung mga pangyayari after the fall, no? Na nung magkasala ang tao, ang ating spirito at ang ating katawan ay nagkaroon ng relasyon kay Satan o blood ties kay Satan, no? Kaya we become Satan's children. And number two, human beings and all things were under Satan's dominion. That's why ang namumuno ngayon na tinatawag sa sanlibutan ay si Satanas. Ito ay consequence ng pagkakasala ng tao. Satan's activities in human society. Ano? Paano ba nagwo-work si Satan sa ating pamayanan, ano? Sa ating mundo? Okay? Satan through the evil spirit, ano? And the evil spirit who were cooperated by Satan, sila naman na magko-cooperate sa spirit self ng isang tao. And through cooperation ng evil spirit na yan sa espiritu ng tao, yung tao na yon will do evil. Magkakasala. Di ba sa atin, makikita nyo, di ba? Karaniwan, may bumubulong sa atin. Di ba? Ano yung yung mga kasalanan na ating gagawin? O masarap yan. O ito gawin masarap yan. Ganito gawin masarap yan. Those are cooperated by evil spirit sa ating espiritu. Kaya, tayo nakakagawa ng masama. Kaya makikita niyo rito, alam mo, ito rin yung way kung paano ang isang tao maposes ng evil spirit. Dahil may espiritu tayo, yung espiritu natin na yun, kung siya ay mahina, unhealthy, yung evil spirit na yon who is guided by Satan can possess and overcome ang ating espiritu. This is how nagkakaroon ng yung na-overcome yung spirit natin, nagkakaroon ng possession, ano? Through that. Ipinopossess yung ating spirit. Okay? Accordingly, the power of Satan is conveyed through evil spirit and is manifested with activities of the earthly people. Okay? What is sin? Ano ba ang pagkakasala? Ano ba ang definition ng sin? According to divine principle, Satan must have a common base sa tao para maging kondisyon yon at magkaroon ng give and take action in order na ma-pursue ang isang kasalanan. Okay? So kagaya natin, alam niyo ba na God and Satan cannot work in man kung wala tayong ipinakikitang basehan. For example, kung ang ating binipinakikitang basehan ay mabubuti, God can work with us.
And in contrary to that, kung ang pinakikita natin ay masamang puso, kagaya ng sinasabi sa Biblia, di ba? Yung masamang puso ay nagre-resulta sa masamang gawain. So ganun yun. Kung ang ating puso, ang ating isipan ay masama, at nagko-connect sa atin ang evil spirit, that is guided by Satan, kagaya ng pinakita ko kanina, iyon ay magre-resulta into evil action, kasalanan. Kaya ang pag-work ni Satan sa tao ay mayroong common base. Kailangan may pinakikita tayong basihan. Kung wala tayong basihan na ipakikita, hindi sila makakapag-cooperate sa atin. Kaya ang kasalanan ay nagre-resulta sa pamamagitan ng ating common base at yung pakikipag-give and take action natin kay Satan. Kaya mapuproduce o nagkakaroon tayo ng pagkakasala. Okay? Maliwanag? So, after na magkasala ang tao, nagkaroon tayo ng 4 na classification ng kasalanan. Ano ba yung classification of sin na yon? 1 is the original sin. Ano yung original sin? Ito yung kasalanan ni Adan at Eva. Yan ay naging pasanin natin. Pangalawa, hereditary sin. Yung hereditary sin kasama yon ng original sin na namana natin. At hindi lang yung original sin ang namana natin, kundi yung mga kasalanan na nagawa pa ng ating mga ninuno. Pumatong pa rin yan sa atin. At pangatlo, collective sin. Ito naman yung kasalanan dahil nakabilong tayo to human race. Kung ano yung kasalanan na nagawa ng 1 o 10 tao o 20 tao sa human race na yun, we belong to that. Ang good example niyan, for example, as a Filipino, kung yung Pilipino na yun nagpunta sa bansang Hapon, tapos dun sa bansang Hapon na yun, nakagawa siya ng krimen, pumatay siya. Ang magiging pananaw na halos ng mga Hapon sa mga Pilipino ay iisa na lamang. Kung hindi, mamamatay tao tayo. That is collective sin. Yung nagawang kasalanan ng isang grupo, kahit hindi ka nakagawa ng kasalanan, but if you belong to that group, you are part of that group, that collective sin. Pang-4, individual sin. Ano yung individual sin? Ito naman yung sarili mong mga nagawang kasalanan sa ngayon. Kaya itong classification of sin na to ay nakapasan sa ating lahat. Kaya makikita nyo, alam mo ang pruweba nito? Habang ang tao ay patuloy from generation to generation, lalong lumalala ang kasalanang nagagawa ng tao. Ngayon, di ba? Kahit bata, nire-rape. Kahit sanggol, nire-rape. Kahit sariling anak, pinapatay. It's an indication na dahil patong-patong na yung nakapatong sa ating kasalanan ng tao, nagiging malala ang ating response to that. Kaya lalong pasama ng pasama ang tao. Okay? Iyon ay resulta ng pagkakasala ni Adan at ni Eva. Okay? Yun daw classification ng sin or yung 4 kinds of sin is analogous to a tree. Parang katulad daw, may kukumpara natin sa isang puno. Bakit? Yung ugat ng isang puno can be considered as the original sin. Yun yung pinag-ugatan ng lahat ng kasalanan. Yung kasalanan ni Adan at Eva. The next is trunk. Itong trunk naman can be considered as the hereditary sin. Ito yung mula sa original o dun sa root cause ng sin, namana natin. Pangatlo, yung branch. Yung branch naman, dahil sa may ugat at may trunk, mayroong original sin at may hereditary sin tayo na namana, ito ay nagsanga na sa atin as collective sin.
At ang pang-apat, ito yung origin o individual sin. Dahil sa nagsanga na, nagbunga na ito sa bawat isa sa atin, yung original nating kasalanan na nagawa. Yung ating sanga, yung individual sin na nagagawa. Kaya analogous to a tree. Ano? So, root is the original sin, yung pinagmula ng kasalanan. Yung trunk is the hereditary sin, kung saan namanan natin ang kasalanan. Yung branch, kung saan nagsanga na ang kasalanan. At yung bunga o yung leaves, ano? Or yung bunga, iyon na yung ating individual na kasalanang ginagawa. Okay? So section 4, the reason that God did not intervene in the fall of the first human ancestors. Bakit daw ang Diyos ay hindi niya in-intervene? Ano ba intervene sa Tagalog? Bakit hindi niya pinigilan si Adan at si Eva na magkasala? Diba? Hindi ba niyo naitanong sa sarili niyo to? Actually, may dahilan. And God has a huge reason kung bakit niya hindi ginawa. God being omniscient and omnipotent, alam natin na si God omniscient, omnipotent, siya perfect God. Must have known about the deviant acts of the first human ancestor. Alam niya kung ano yung nangyayari sa Garden of Eden. Alam niya yung namumuo na pagkakasala before na magawa ni Adan at ni Eva at ni Lucifer yon. Alam niya yung pangyayari na yon. But why? Then God did not intervene to prevent the fall. Bakit hindi nag-intervene si God? God did not intervene. It is because ang unang rason is because His absoluteness and perfection of the principle of creation. Ano kaya ibig sabihin nito? Hindi ba? God is absolute and God is perfect. And yung kanyang plan and design sa creation is absolute as well and perfect. Kaya kung nagkasala man si Adan at si Eva, at yan ipipigilan niya, hindi na siya magiging perfect. Hindi na siya magiging absolute. Ibig sabihin, he goes down on the level of absoluteness and perfection. Kasi siya mismo sinira niya yung kanyang pagiging absolute and perfect. Diba? At any time na ang tao pala ay magkakasala, kanyang pipigilan. And never na maging perfect o ideal ang tao sapagkat magi-intervene si God. So nakuha, no? And the second one, so God alone can be the creator. Ano ibig sabihin naman ito? Kaya hindi niya nag-intervene sa pagkakasala si Adan si Eva. It is because to prove that He is the only creator. Kasi kung siya nag-intervene sa creation bago magkasala si Adan si Eva, it's like nag-bow down siya kay Lucifer. And Lucifer will become a co-creator of Adam and Eve. And the third one, in order to make human beings lords of creation. Diba? Ito isa pa. Paano tatayo si Adan at si Eva bilang Lord of the creation? Bilang tagapamahala ng creation? Kung hindi naman pala sila qualified to become the Lord of the creation. Kasi nagkasala sila, hindi sila naka-reach ng perfection or ideality. So they are not qualified to become the Lord of the creation. For them to be qualified to become the Lord of the creation, they must attain perfection. Yung what? Yung sa three blessing, natandaan niyo, ano yung number 1? To become fruitful. They must attain that so that they could stand as the Lord of the creation. Kaya God did not intervene. Sapagkat kung nag-intervene si God,
hindi nila marireach sa sarili nila yung perfection. At kailanman hindi marireach ng tao ang perfection kung si God ay mag-i-intervene sa pagkakasala ng tao. Okay? These are the three reasons kung bakit hindi nag-intervene si God o pinigilan ang pagkakasala ni Adan sa Eva. Number one, para mapanatili niya yung kanyang absoluteness at perfection. Pangalawa, so that He will become God alone, the Creator. And pangatlo, so that human beings will become the lords of the creation. Ito yung tatlong malaking rason kung bakit hinayaan ng Diyos na magkasala si Adan at si Eva. Sapagkat gusto niya na sa magkaroon ng free will ang tao at sa pamamagitan ng free will na yon, sila mismo ang makareach ng perfection. Okay? Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. We will talk about the in-depth explanation of the faith. Yung faith according to the Bible. So let us look sa Mark 11:22-23. Sabi rito ni Mark, have faith in God. Jesus answered, truly I tell you, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. So sabi sa Biblia, sabi ni Kristo, ang faith, yung mawalan ka ng doubt sa iyong sarili. And if you have no doubt in yourself, you can command to this mountain na ihulog niya yung sarili niya sa dagat. At it will be done kung wala kang doubt sa iyong sarili. This is how faith interprets by Jesus Christ. Another one, in Matthew 17:20-21, he replied, because you have so little faith, truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will be moved. It will move. Nothing will be impossible for you. So again, sinabi ni Kristo dito, kung meron daw tayong kahit kasing liit ng faith ng mustard seed. Actually, ang mustard seed, napakaliit nun. Parang buto ng linga ang mustard seed. O baka mas maliit pa sa buto ng linga. At kung meron daw tayong kasing laki ng pananampalataya o faith ng buto ng mustard, we can command ang mountain to move on the other side. At there is no impossible daw. If you have faith like a mustard seed. This is how Jesus Christ interprets or define faith sa Bible. Now, let us go sa definition nito sa dictionary. Ang sabi sa dictionary, faith is a complete trust or confidence in someone or something. So, tandaan nyo ha, faith is a complete trust or confidence. Ito daw yung kumpleto, buong-buong pagtitiwala mo o confidence mo sa isang tao, sa isang bagay, o kahit saan paman, kahit ano paman. Buong tiwala. Ito ang explanasyon ng dictionary sa faith. Ngayon, i-apply na natin to. Okay? Kunyari, in an example, kayo o tayo, ito individual. Di ba? May mga, in our life, meron tayong mga task gusto nating gawin na meron tayong worry na baka hindi ko kayanin, baka kulang ang aking kakayahan, o baka kulang ang aking financial. So, ito yung mga worries natin in our life. But, for example, kung makakita tayo ng assurance o guarantee na manggagaling sa ating parents, sa ating teachers, sa ating boss, o sa ating leader, na i-assure niya, sige, gawin mo yan. Sige, sagot ko huli. O tutulungan kita, huwag kang mag-alala.
Ano ang gagawin nyo? Pag may someone whom you trust, ginarantyahan kayo o inassure kayo, ano ang gagawin nyo? Surely, you will do that. You will proceed to do the task. Kahit meron kayong worry. Diba? Kahit meron kayong pag-aalinlangan na parang hindi kakayanin ng budget nyo, parang hindi nyo kaya ng kakayahan nyo. Pero dahil there is someone who assured or guarantee you na pinagkakatiwalaan nyo ng buong buo, gagawin nyo yon. Diba? That is practical. No? In our life, practical yan. Now, let us apply it to our relationship to God. Eto ulit tayo. No? Meron tayong worry sa buhay. To do a task, to do a responsibility. Ano? Dahil sa ating kakayahan pinansyal, kakayahan ng abilidad. But God guarantee us. God assure us. Alam niyo kung babasahin natin sa Biblia, God gave us guarantee and assurance. Na hindi lang basta-basta guarantee and assurance. Ano ang nakalagay sa Biblia? Sabi sa Biblia, sa pagtahak natin sa tamang daan. Sabi niya, ang kapalit niyan ay buhay na walang hanggan. Yan ang assurance ni God sa atin. Ang kapalit niyan ay ano? Walang hanggang kaligayahan. Kung ikaw ay gagawa ng kabutihan sa iyong kapwa, magbibigay ka sa iyong kapwa. Ano sinabing assurance ni God dyan? Siksik, liglig, umaapaw. Babalik sa inyo. That is God assured that and guarantee that. Diba? Ano pa ang sabi ng Diyos? Seek you first the kingdom of God and all shall be added unto you. Hanapin niyo muna ang kaharian ng Diyos at lahat ay ibibigay niya sa inyo. Yan ang guarantee ng Diyos sa atin. Kaya hindi ba, kung ipagpapatuloy natin ang pagbabasa, sabi ng Diyos sa Biblia, kung ang ibon sa parang hindi marunong maghasik, hindi marunong magtanim, pero pinapakain sila ng Diyos araw-araw, hindi sila nagugutom. At kung ang halaman sa parang sa buong buhay ni Solomon, hindi siya nakapagsuot ng magarbong kasuotan na kasing ganda ng mga halaman sa parang. Kayo pa kaya ikang mga anak ng Diyos ang hindi niya alagaan? So makikita natin in the Bible, God gave us an assurance, a guarantee, na if we do this, ang kapalit nito ay buhay na walang hanggan. Walang hanggang kaligayahan. At walang hanggang blessing, siksik, liglig, umaapaw. Ang malaking katanungan, tanungin natin ang ating sarili. Ginagawa ba natin? Samantalang dun sa unang ating example, may naggaransya lang sa iyo na magulang mo, boss mo, leader mo, o someone na in authority to you. Surely, gagawin mo kagad. At confident ka na magagawa mo kasi may nag-back up sa'yo, may nag-garansya sa'yo, may nag-assure sa'yo, natutulungan ka. Pero bakit pagdating sa Diyos, sa relasyon natin sa Diyos, na alam natin na God is not only with authority to us, God is our parent. God is the creator of everything. Kung tayo ay may trust, confidence, 100% sa ating boss, sa ating magulang, sa ating leader, kaya natin sinusunod kahit meron tayong worry. Bakit pagdating sa Diyos, hindi natin masunod? Kaya makita natin, ang faith, ang meaning ng faith is complete trust or confidence in someone or something. Kaya ibig sabihin nito, we don't trust God. We don't have 100% trust or confidence to God. Sapagkat hindi naging guarantee sa atin yung mga guarantee na binigay ng Diyos sa Biblia. Kaya nakakalungkot, even I, kahit sa aking sarili,
naging katanungan sa akin. Na in my words, I profess that I believe in God. Pero sa aking ginagawa, hindi. Ano mga worries natin in life? Takot ako na gumawa ng ganito kasi baka mawala ang aking pamilya. Baka mawalan ng aking pamilya kung ibibigay ko sa iba. Pamilya ko muna. Kaya makikita nyo anong katuruan ni Kristo nung may nagtanong sa kanya habang sila naglalakad patungong Jerusalem, isang mayamang merchant nagtanong sa kanya, sabi niya, Master o Teacher, ano ba ang pamamaraan para makapasok ang isang tao sa kaharian ng Diyos? Ang sabi ni Kristo, sundin mo ang 10 utos. And then sabi nung mayamang merchant, sabi niya, iyan po'y mula pagkabata ay nasusunod ko. And then sumagot uli si Kristo. Sabi ni Kristo, kung gayon, ibenta mong lahat ng iyong ari-arian at sumunod ka sa akin. Iyon yung time nung marinig ng merchant, lulugod-lugod siyang tumalikod kay Kristo at umalis. Umiba ng daan. And then after that, Jesus said, sabi ni Kristo, mas mapalad pa sa isang kamelyo ang makapasok sa butas ng karayom kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaysa sa isang taong mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. So imagine niyo, mas madali pa daw si isang kamelyo makapasok sa butas ng karayom. Ang laki ng kamelyo, paano siya makapasok sa butas ng karayom? So analogy lang 'yon, comparison lang 'yon. Na mas madali pa daw makapasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa isang tao na mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Sapagkat sabi ni Kristo, kung tutuloy mo pa ang pagbasa, kailanman hindi tayo makapag-serve sa dalawang master, God and Satan. Alam naman natin na yung mayamang merchant na yon, ang kanyang dinidiyos na isa ay ang kanyang kayamanan. Kaya ang sinabi ni Kristo, ang natitira, ang kulang na lang sa'yo para makapasok ka sa kaharian ng Diyos, ibenta mo yung ari-arian at sumunod ka sa akin. At makikita natin, di ba? Kung tayo ay naniniwala at may trust kay God, 100%, if we have faith in God, yung mga worries natin to do a task, in our life, to do the responsibility in our life, dapat kaya natin. Wala tayo dapat reason. Lalo na inassured tayo ni God. Kung if we really believe that God is our parent, that God is the creator of everything, the giver of everything, dapat wala tayong doubt. Pero in our life of faith, makikita natin, pinakikita ng ating gawa, yung kung ano ang trust natin kay God. Kung do we have faith in God? Do we have trust God? Sa kanyang mga assurance, sa kanyang mga guarantee na ibinigay niya sa Biblia. Okay? So this is the end of our topic for tonight. I just want to wrap up, kasi dun sa una, medyo nagloko yung aking PowerPoint, I don't know why, So, yung una, ang ating tinalakay is about the process and motivation of the fall, Kung ano ba yung naging proseso ng pagkakasala ng tao. Ang naging proseso doon is dahil sa naka-feel ng lessening of love, ibig sabihin naka-feel ng pagkukulang ng pagmamahal si Lucifer. Kaya yung feeling na yon naging jealousy, naging envy, kaya tinempt niya si Adan at si Eva hitot na yung pag-tempt niya kay Adan at kay Eva magdadagdag ng pagmamahal dun sa na-feel niya na lessening of love. And dun sa in-depth naman, yung mas malalim na pagtalakay natin sa process and motivation of the fall, makita natin doon na si Eva bilang adolescent na naghahanap siya ng attention, which is normal to an adolescent woman ng paghahanap ng attention,
naghanap siya kay Adam. Kaya lang si Adam, dahil adolescent pa rin siya at that time, very carefree pa, walang iniisip kundi sarili, laro, kung ano yung gusto niyang gawin, binaliwala niya yung paghahanap ng atensyon ni Eva. Kaya si Eva, naghanap ng atensyon kay Lucifer. And then through time, yung kanyang atensyon kay Lucifer nag-develop into love relationship at yun ang nagbigay daan ng spiritual fall. And then, gustong itama ni Eva yon dahil alam niya na ang intended spouse niya o partner niya hindi si Lucifer, kundi si Adam. Kaya, lumapit siyang muli kay Adam at yung kanyang paglapit na yon through time, nag-develop into relationship at yun na naging physical fall. Without the blessing of God. Kasi adolescent pa sila, hindi pa sila ibe-bless as husband and wife ni God into marriage. Kaya outside the marriage of God, na-cut off yung kanilang relationship with God. At it brings the falls of man. So yung pagkakasala ng tao, outside the Garden of Eden, ipinanganak naman si Cain and Abel. Ano? So ang tanong, bakit pinatay ni Cain si Abel? So dahil yon sa feeling again ng jealousy. Ano? Naulit-uli yung feeling ni Satan ni Cain, kay Cain. Na feeling of jealousy kasi si Abel favored by God and favored by Adam and Eve. Nakalagay sa Biblia yon na yung mga handog ni Abel kay God tinatanggap ng Diyos samantalang yung handog ni Cain sa God hindi tinatanggap. So yun yung naging feeling of again ng lessening of love kay Cain. Kaya it develops into jealousy, into envy, pinatay niya ngayon si Cain. Kaya lang sana na prevention. Kasi at that time, si Eva, who stands as the mother of Cain and Abel, has the capacity, no, to prevent yung pagpatay ni Cain kay Abel. Kaya lang hindi nagawa ni Eva bilang nanay, bilang ina, na i-pacify yung pag-aaway ng dalawang magkapatid. Kaya, yun ang naging murder. The first murder in history of mankind. Yung pagpatay ni Cain kay Abel. Okay? So yung next yung pangalawa, bakit hindi nag-intervene si God sa pagkakasala ng tao? Sapagkat una, ang rason ni God doon, so that mag-remain siyang absolute at perfect. Kasi once na nag-intervene siya, yung kanyang absoluteness and perfection will be forfeited. Kasi hindi na-fulfill yung purpose ng kanyang creation na ang tao ay magkaroon sa sarili niya ng perfection. Hindi dahil sa intervention niya. Okay? Pangalawa, yung so that God could be alone the creator. So, by not intervening on the fall ng tao, nawalan ng chance si Lucifer to become the co-creator of God. Because if God intervened sa pagkakasala ni Adan at Eva, it says that God had given the authority to Lucifer to become the co-creator of Adam and Eve. And the third is, yung pangatlo, ano yung pangatlo? So that magkaroon ng kapamahalaan ang tao sa creation. Tumakatayo tayo sa responsibilidad na maging Lord of the creation tayo. Sapagkat kung nag-intervene si God, ang tao will remain immature. Hindi tayo magmamature kailanman. Sapagkat nag-intervene si God. Okay? So yun yung tatlong rason. Okay? And I hope, at saka yung apat na klase ng kasalanan. What is that? Original sin, yung kasalanan ni Adan at ni Eva. Pangalawa, hereditary sin. Ito yung mga kasalanan na namana natin sa ating mga ninuno. At yung pangatlo, ito yung collective. Yung namana natin dahil we are part of a group. And pang-apat, yung individual sin. Yung kasalanan na ginagawa nating pansarili. Okay? So these are, yun yung pinaka-wrap up ng ating topic for tonight. I hope na untindihan nyo kahit medyo nagkaroon ng glitch yung aking PowerPoint in the beginning. Okay? Okay, thank you so much. And now we're going to close itong ating screen sharing. Okay, so
please open up your camera. Okay, sakto lang tayong isang oras. Nag-start tayo 24, di ba? 10:24 na ngayon. Nag-isang oras tayo. Okay? So, sino tong Joy Florentino? Asawa ni Kuya ni June. Asawa ni June? Asawa ni June. Yes, kuya, ano? Florentino ang ano niya, ang apelyido niya? Ato ano siya? From Ilocos? Hindi. Hindi po, kuya. Hagunay po. From where? Hagunay Bulacan po, kuya. Tuloy siya. Akala ko Florentino kasi more on Ilocos. Okay. So, ito yung ano, ito yung topic natin this night, and I hope na kahit medyo nagkaroon ng glitch yung aking PowerPoint, sana naunawaan nyo, no, yung essence ng ating tinalakay ngayon. No? So actually, mukhang kanina meron tayong kasama, kaya medyo piniprevent tayo na maging maganda yung ating discussion. But anyway, I hope that you understand. No? So, sino yung gusto magbigay ng ng reflection sa sino yung unang gusto magbigay? Sir, Oo naman, lagi ako. ikaw yung Ano ba? Ha? Yung ano dito, ano ba to? Yun nga, yung sinabi mo parang magiging matatanong mo talaga yung sarili mo kung may faith ka ba talaga. Grabe pala yung ano nung sa faith, yung sa ano, yung moving of the mountains. Parang iniisip ko talaga, ano ba kalakas talaga yung faith ko? Kasi syempre po may mga doubts pa rin talaga kahit ano. Parang feeling ko kasi dito ano din siya hindi po kaya part din yun ng design, yung medyo may parang doubter yung mga humans. Di ba dito part din yun? Kasi sabi mo yung sa adolescents, di ba yung attention seeking, ganyan-ganyan, design din ni God yun. Di kaya po design din na medyo doubters Actually, tayo. alam mo maganda yung tanong. Actually, yes, that is design. Kaya lang yan, design until before maturity. Once na you reach the maturity, yung sign at yan, pag may mga ganun ka pa, sign yan ng immaturity. Pero meron ba ditong taong hindi na nagda-doubt? Kaya nga, that is a sign na immature ka pa. Pero once na na-overcome mo, kasi ang sign of maturity is you have control, or yung nakokontrol mo na yung desire mo, nakokontrol mo na yung thinking mo ba. Na ibig sabihin, na-overcome mo. Yun ang meaning ng maturity, overcoming. Di ba ganyan naman tayo, di ba? Kahit minsan may takot tayo, we need to overcome. Without overcoming, there is no progress, di ba? There is no development. Kaya nga, dapat dumating tayo sa punto na yon. Kaya tama yung sinabi mo, may mga doubts tayo. That's normal. Kaya lang, that is a sign na you're still immature. The part na overcome mo yung fear mo, na overcome mo yung worries mo, that is a sign na you are maturing, or you are mature. Kaya every feelings ng tao, those are part of the design of God, Kaya nga hindi ba yung 3 blessing, number 1 is be fruitful, di ba? Maging perfect tayo, maging mature tayo, kaya binigyan tayo ng responsibility na yon. So that yung mga feeling of immaturity natin na nakapaloob doon, dapat iyon magkaroon tayo ng overcoming doon. But those things are normal when time na adolescent ka, na hindi ka pa mature. Kaya nga, para maging Lord of the creation tayo, para maging you need to become fruitful, yung first blessing, Tandaan nyo, yun ang ating foundation sa ating mga pag-aaral, yung purpose of life na 3, yung be fruitful, multiply, and dominion. So yung fruitful, yun yung pagiging perfect natin o matured. Kaya yung feeling of yung worries natin in life, that is okay, that is part. Kaya lang, pag yung worry na yon ay nakaka-apekto na sa iyong buhay, ibig sabihin hindi mo na-overcome. Meaning, you're still immature. Pero kung may worry ka, tapos you are overcoming it, ibig sabihin, nag-dominate mo, that's maturity. That's maturity. Kaya, so may days pala tito na mature, may days na immature. Kasi kung may time na nakaka-overcome, meron din namang time kasi na ang maturity may level yon, di ba? May level yon. Ibig sabihin, meron talagang everything, even the adolescent, may level yon, di ba? May level yon. Yung adolescent, di ba? Makikita mo na, kunyari, age 16, ito yung first
stage Stage sa of kanilang adolescent, di ba? Like 17, 18, Mm. makita mo medyo nag-grow na yung mind nila, pero still kulang pa rin, di ba? Ganun yun. Ganun din ang maturity. Merong first level of maturity na sabi mo nga, sometimes you overcome, sometimes hindi. Pero darating yung, lalo na pag edad-edad mo pa, di ba? Sabi nga nila, di ba? Kasabihan, habang ang kawayan ay nagiging mature, di ba? The more na mas nagiging matibay siya, di ba? So ganun ang natin. Kaya nga ang nakakalungkot doon sa bandang huli ng ating topic is bakit sa ibang tao, sa ordinaryong tao, we trust them, Nag-assure sa atin, nagbigay sa atin ng guarantee. And Opo. natin. Pero bakit pagdating kay God, ang binigay na guarantee sa atin talagang absolute. Pero hindi natin ginagawa. So doon Totoo po. lumalabas na still there is doubt within ourselves. Hindi pa natin trust na merong Diyos talaga. Pag ganun ang ating pananaw. Kasi imagine mo sa iyong magulang, sa iyong boss, sa iyong leader, nagbigay ng assurance, gawin mo to, gagawin mo kahit alam mong maaaring may pagkukulang ka. Mag-fail. Opo. Kasi may trust ka sa kanila. Samantalang sa Biblia, alam natin ang posisyon ni God as our parent, as the creator of everything, giver of everything. Pero sa gawa natin, hindi natin makitang trusted natin si God. Parang may doubt tayo, totoo bang gagawin ng Diyos ito? Na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan? O totoo bang may buhay na walang hanggan? Di ba? Yun yung realidad. Kaya ako naisama to sa ating topic for tonight so that makita natin yung sarili natin. How we relate to God. Kung ano yung nagiging relasyon natin sa God. Okay? So yun lang, Ine. Wala ka ng ibang question regarding sa motivation and process ng tao. Yung process ng Yung lang Tito, yung sa mga sins. Sa klase, sorry, may tanong pa ako. Sige. Yung sa classification of sins, Tito, yung hereditary, tsaka yung, ang dami po pala nating sins na Yes, kasi nakukuha agad. nagpatong-patong na eh. Di ba sabi nga natin, original sin, ito yung pagkakasala ni Adan at Eva na nagpahiwalay sa tao at sa Diyos. Yung hereditary sin, ito naman yung kasalanan na namana natin dun sa mga ancestor na nabuhay na nauna sa atin. Diba? Yung tatay, lolo ng kalulololohan, na pumapatong pa yan sa atin. Kaya makikita mo, ang indikasyon yan, lumalala ang pagsama ng tao sapagkat dala-dala natin yan. Yun. Kaya yun yung naging consequences of the fall na nagkaroon tayo ng 4 na klase ng kasalanan. Diba? Kagaya nung pagkakasala ni Dan at Eva, di ba? That is spiritual fall and physical fall. Nung magkaanak sila kay Cain and Abel, that is the first murder in history. Yan, hereditary sin natin yon. Yung pagkakasala ni Cain na pagpatay niya kay Abel, namana natin yan. Kaya hanggang ngayon may patayan. Diba? Kung tutusin. Hindi lang basta-basta patayan. Diba? Sariling anak. Kanina lang, nanonood ako, sariling 4 years old at saka 2 years old na anak niya, pinatay niya ng saksak. Opo. Kaya makikita natin. So, how about dun sa role ng mother? Opo, alam ko yun, Tito, yung siya dapat po ang nagmi-mediate. Nag-mediate siya dapat kay Cain and Abel, pero hindi niya po nagawa. Actually, yan in the family. Mother is the center of love. No? So, yan ang role ng nanay sa pamilya. Sa pamamagitan niya, dapat nagpo-flow ang love within the family. Sa pamamagitan niyan, it balance the love in the family. Kasi ang tatay at anak, dahil hindi naman sila palaging magkasama, ang tatay palaging nasa trabaho, ang anak naman pumapasok sa school. So, pero ang palaging halos nasa bahay ang nanay, kung saan siya yung nadatatnan ng tatay at ng anak, di ba? Sila yung palaging mas malaki ang oras ng pagsasama. Kaya siya ang magiging mag-feel ng gap ng pagkukulang ng pagmamahalan ng tatay at ng anak. Kaya sa pamamagitan ng nanay, who is the center of love in the family, siya ang magpapaikot-ikot ng pagmamahal at patuloy dapat na umiikot sa pamilya. Okay?
So, yun lang ina, wala ka ng reflection pang iba? Opo, tito. Okay na? Sila Okay? naman po. Sila naman. Okay, sino Thank naman ang you. next? Taas ang kamay. Huwag kayong mahiya. Mahiya. Ano lang tayo? Natural lang, may natural. Isang pamilya tayo, isang pamilya. Sino ang gustong magsunod? Si Jun nangingiti. Si Jun nung una ko. Si Jun tinawag. Eh, ba dito, pasensya po, medyo maingay lang yung background. Okay lang, okay lang, okay lang. Yun nga po, mas na-realize ko ngayon na bakit yung mother is nagiging attention seeker kasi mas marami siyang nilalabas na love. Mas marami Yeah. siyang nilalabas kaysa sa natatanggap niya. Yeah. Ngayon, kaya mas naunawaan ko ngayon kung bakit yung mga babae, hindi naman po nila lahat na mas nagiging attention seeker sila. Yun po. Tapos, about naman po dun sa, napatanong din ako, Tito, kung gaano ba ako ka-faithful kay God. Mhm. Paano ko ba siya pinagkakatiwalaan? Yung pala, hindi pa ganun ako kalalim. Kasi Yun. mas nagtitiwala pa ako sa ibang tao kaysa sa kanya. Na mas Yes. maganda pala na mas mauna akong magtiwala sa kanya bago sa ibang tao. Kasi yun sa kanya, 100% na trust ang ibibigay sa'yo and 100% na tiwala ang ibibigay sa'yo. Kasi hindi niya naman ibibigay sa'yo kung alam niyang hindi mo kaya eh. Tapos susuportahan ka niya hanggang makuha mo yun. Maibigay niya yung para sa'yo talaga. Amen. Yun lang po, yeah. Sugoy. That's true to. Tama yun. Kung yung ordinaryong tao na pagkakatiwalaan natin, yung assurance nila, tinatanggap natin ng buo-buo. May trust tayo sa kanila. Why not? God. God is our creator. Siya ang giver ng lahat ng pangangailangan natin sa buhay. Ng ating hininga sa araw-araw ng ating buhay. Ng ating makakain sa araw-araw. Diba? Pero sa kanya pa tayo nagkakaroon ng doubt kung tutusin. That's good. Amen na to. Ang ganda ng reflection mo. And then, yes, Salamat din po, Kuya, sa pag-share. thank you to. And then, ang babae talaga to, kaya siya ang seeker ng attention kasi foundation niya yun. Gusto niyang hanggang adolescent, gusto niyang makuhan lahat yun kasi yun yung magiging pundasyon niya para mapalawak niya ang pagmamahal. Yun yun. Yun yung pundasyon na kinakalap niya sapagkat in the future, siya ang magiging center of love in the family. Kailangan niya yon actually. Kaya tayo bilang asawang lalaki, dapat nauunawaan natin kung bakit ang ating mga asawa ay konting dili lang. Kunyari, Mother's Day, o kunyari, Han, makinig ka dito kay tito. ano to? Tinatawag ko si Carl. o kaya for example, ano tayo dito, yung yung kunyari yung anniversary nyo, di ba? Hindi mo lang nabate o hindi mo lang nabigyan ng bulaklak or what. Nagtatampo na. No? Yes, that is designed by God to become attention seeker. So, yun ang maging pundasyon nila to become the mother and the center of love sa pamilya. Yun. Okay? So kaya dapat maunawaan natin bilang mga lalaki, especially as husband, maunawaan natin bakit ganon sila. Bakit sila ganon? Hindi dahil sa sobrang seloso sila, they are designed, like that. Yun ang design ng Diyos sa kanila. Okay? Next is si Bea. Bea, ano masabi mo sa ating discussion ngayong gabi? Marami naman po ako natutunan dito. Yung sa faith po, kumbaga parang, yun na po yung mga sinabi niya na yung ibang tao po napagkatiwalaan natin tapos napagkakatiwalaan natin tapos si God po, nagda-doubt tayo. So, kumbaga parang naisip ko lang po yung perspective niya. Parang masakit po siguro yun kung iisipin. Like kung nasa position niya po niya tayo. Tapos, yung kay Adam and Eve po, parang mas nalinawan lang din po sa kung ano po talaga yung nangyari. Kasi kapag po kinikwento sa atin yun or naririnig natin, sinasabi lang po, basta kumain siya ng fruit dito sa puno, ganon. Eh, dito po, mas nalinawan po kung ano talaga yung nangyari, kung ano yung deeper meaning, ganon po. Very good. Very good din eh. Actually, yes. Yes. Yung pangyayari ito sa Garden of Eden,
yung fall, yung pagkakasala, hindi nangyari na isang araw. It takes time. To develop a relationship, it will takes time. Dapat realistic tayo. No? Yung relationship between Eve and Lucifer, it takes time. The relationship between Eve and Adam, it takes time. No? That is the process, yung proseso na nangyari before the fall of man. So, kaya makikita nyo, itong divine principle, it talks about the reality, yung nangyayari. Alam nyo, lahat ng pangyayari sa Biblia, sa Garden of Eden, yun ay nangyayari hanggang sa ngayon. Sa pamilya. Kaya it's actually katotohanan. Hindi ang mga pangyayari sa Biblia ay katang-isip lamang o alamat o ano lang o kwento lang, hindi. Sapagkat iyan ay nangyayari within the family even now sa buhay ng tao. Okay? Okay, so thank you, Ine. Okay, that's good actually. Maganda yung realization ni Ine. Imagine, sabi niya, kung ang ibang tao na papagkatiwalaan natin, bakit kung sino pa si God na may gawa sa atin, doon tayo may doubt. At kung sino pa yung, sabihin na natin, makapangyarihan, sige, lagay na natin yun, yung authority na yun. Bakit hindi tayo naniniwala? Samantalang yung boss natin, dahil may authority siya sa atin, naniniwala tayo. Samantalang si God, who is the giver of everything, the creator of everything, hindi tayo naniniwala. Nagkakaroon tayo ng doubt, di ba? At ang isang dagdag ni Bea is, siguro daw napakasakit sa kalooban ng Diyos. Yun yung isang maganda doon. Totoo yun. Napakasakit yun. Realization. Yes. Realization. Napakasakit yun sa part ni God. Na kung sino pa yung magulang, doon pa nawalan tayo ng tiwala sa Kanya. Very good. Okay, si Ivy kaya, si Ivy. O kaya si Joy ba? Si Joy ba naka-attend, nakuha ba niya mula kaninang start? Late na po siya late na. Nagpaligo po kasi sa bata. So okay. Siya po si Ivy, si Ivy, ano na rin, kalahati na rin yatang mahigit nung, but anyway, if you have something to say, Joy or Ivy, magsalita kayo, huwag kayong mahiya. It's like we are a family, We are a family. So may gusto kayong sabihin, may gusto kayong i-comment, or kung may question kayo. Dito kababa ko pa lang po ng bus eh. Okay, Pero sige. nakinig po ako kalahati dito. Okay, Ine, sige, ingat. Kasi ako ng out dito eh. Okay, oo nga, ano nga namin. Okay, Ine, okay lang, sige, ingat sa pag-uwi, ingat. Okay, bye-bye. Okay, Ivy. Okay, si Joy ba? Si Joy, gusto mong magsalita, Joy? Ine? Si Joy, nasa bahay siguro si Joy, Malayo. Magkaiba sila ni June. Okay, so anyway, kung wala na kayong question, para tapusin na natin itong discussion natin. And again, I'm asking forgiveness. Sorry, nagkaroon yung glitch yung PowerPoint natin, So I don't know why. So pero ang kagandahan, at least may naunawaan ninyo, Even though meron tayong konting technical problems sa umpisa. Okay, please join me in prayer. Okay, so good evening, our most beloved Heavenly Parents and true parents of time. Heavenly Parents, again, the first thing that we want to convey to you is our gratitude, Father, for the time and the opportunity that you've given to us this night, that we could receive your words of guidance, your love, Heavenly Parents, the foundation of our lives, of every day in our lives, is actually your love. Your love is our strength. It is our guidance and wisdom. And we understand, Father, that without this, we could not survive in our daily lives. Especially in this world full of sins, full of evil. We need something to hold on so that we could become triumphant, Father, in our quest
in our journey, Father. Maraming salamat po sa mga pagkakataong binigay niyo sa aming buhay. Sa mga biyayang aming tinatamasa sa araw-araw. Mamaliit man po, mamalaki. Maraming salamat. At paano po, in return, in receiving, Father, this blessing that you have given to us, we could give it back, Father, to you, the love that you've blessed us. Lord, Father, to embrace you as our heavenly Father. We want to stand, Father, in our responsibility as your true children. And not only as a mature children, but we want to become matured in our faith, as well as in our Heavenly Parents. Please guide and protect and bless people in our meeting. Please, Father, protect them, give them your love and understand that they could receive and you could dwell in the Heavenly Parents. As we go on in our life, we want, Father, to dedicate our remaining life, Father, remaining time in our life, in following, Father, the path of our beloved Savior. Again, Father, we are asking for another time, for another opportunity that we would gather as one family under your care. Receive, Father, your words. Receive, Father, your words. Thank you so much again for this night. Father, this day, in the name of our Lord Christ, and the loving parents. Amen. Amen. Okay, again, thank you so much for coming tonight, and I hope you learn, something, in our discussion, and please put it into action, Please put it in your deeds, Kasi mawawalan to ng kwenta kung narinig lang natin and then nanatili lang sa ating sarili. So share it and also maging model tayo sa ating kapwa. Okay, thank you so much again. Thank you so Thank you much. po. Giselle, Jocelyn, Thank you po. Salamat po, Tito. Salamat po. Joy. And then Joel, thank you so much and see you again next weekend. Okay, God bless everyone. Apo. Thank you Bye-bye. po. Ingat everybody. Bye-bye. Salamat po, salamat. Okay, salamat po.